We are the Church of the Good Shepherd, CGS Philippines, and you are welcome. We invite you to like, share, and engage with our live stream. Calling all disciples, let us grow together. Join our online classes and learn how to live and engage in our life class process. To all potential leaders of Christ, get involved in our School of Leaders 1, 2, and 3. Prayer is our weapon. Be part of our daily morning prayer every day at 5 o'clock. Corporate morning prayer via Zoom every first Friday of the month. In-person corporate prayer every last Monday of the month. Leaders of this generation, engage in our leaders meeting with our senior pastor, Pastor Rami Hinares Jr., every Tuesday at 7 p.m. Indeed, we are unstoppable, and the church is getting bigger. Again, we are the CGS Philippines, and we have the vision. The Church of the Good Shepherd, CGS Philippines, is a vision-driven church committed to manifest and apply the G12 core values. I am a true disciple, Christ-likeness and multiplying ministry. Caught by the vision. Understand, live, and transmit the vision. Committed to sell life. Evangelism, leadership development, and multiplication. Passionate spiritually. Devotional life, prayer and fasting, and holiness. Submission to authority. Love, honor, and respect my leaders. Commitment to time. Manage and invest my time for the kingdom. Lifelong relationship. Accountability and responsibility. I love equipping and training. Training is my happy hour. I am a leader of 12 disciples. I am born to multiply. Accomplishing church goal setting. I support, help, and fulfill the goals. I want to see my church grow. Pray, work, and invest. The importance of young people. I will prepare the next generation. The Church of the Good Shepherd, CGS Philippines, is not just a building, but it is about people who embrace God's vision that lives its purpose, loving God and loving people. Previous years might be tough years due to the pandemic, but because of God's faithfulness to His church, the vision became even clearer and the calling of His disciples became louder. Through our online platforms, unexplainable breakthroughs become possible, and the church grows bigger and greater. With the help of God's vision manifested to His disciples and leaders, winning people became unstoppable, not just here in the Philippines, but also all around the world. Disciples, leaders, and pastors in different churches became one in spirit to continue to rise up and expand the territory of God's kingdom. As we celebrate and worship the Lord, more than 1,000 disciples woke up early at 6 in the morning for our online simbahay. And to further develop them, more people were involved in the process of discipleship. First in life class, where they learned how to live a life according to the will of God. After life class,
To continue the works of God's vision, disciples were trained and equipped through the School of Leaders 1, 2, and 3. Truly, God is faithful and He will not let the church stay ordinary. This year, as the vision goes further, some of the pastors and leaders began to go to the places reached by our online platform. Together with Pastor Rami and Pastor Adele, the church visited some places in the Philippines to connect and expand God's kingdom, the church, and His vision. All these things happens because pastors, leaders, and disciples in different churches and places are committed to prayer every morning and evening. The vision will never stop, and His people will never be silent. It is true, the latter house is greater than the former, for we are the church of the Good Shepherd, and we have the vision. We are the Church of the Good Shepherd, CGS Philippines, and you are welcome. We invite you to like, share, and engage with our live stream. Calling all disciples, let us grow together. Join our online classes and learn how to live and engage in our life class process. To all potential leaders of Christ, get involved in our School of Leaders 1, 2, and 3. Prayer is our weapon. Be part of our daily morning prayer every day at 5 o'clock. Corporate morning prayer via Zoom every first Friday of the month. In-person corporate prayer every last Monday of the month. Leaders of this generation, engage in our leaders meeting with our senior pastor, Pastor Rami Hinares Jr., every Tuesday at 7 p.m. Indeed, we are unstoppable, and the church is getting bigger. Again, we are the CGS Philippines, and we have the vision. The Church of the Good Shepherd, CGS Philippines, is a vision-driven church committed to manifest and apply the G12 core values. I am a true disciple. Christ-likeness and multiplying ministry. Caught by the vision. Understand, live, and transmit the vision. Committed to sell life. Evangelism, leadership development, and multiplication. Passionate spiritually. Devotional life, prayer and fasting, and holiness. Submission to authority. Love, honor, and respect my leaders. Commitment to time. Manage and invest my time for the kingdom. Lifelong relationship. Accountability and responsibility. I love equipping and training. Training is my happy hour. I am a leader of 12 disciples. I am born to multiply. Accomplishing church goal setting. I support, help, and fulfill the goals. I want to see my church grow. Pray, work, and invest. The importance of young people. I will prepare the next generation. The Church of the Good Shepherd, CGS Philippines, is not just a building, but it is about people who embrace God's vision that lives its purpose, loving God and
loving people. Previous years might be tough years due to the pandemic, but because of God's faithfulness to His church, the vision became even clearer and the calling of His disciples became louder. Through our online platforms, unexplainable breakthroughs become possible, and the church grows bigger and greater. With the help of God's vision manifested to His disciples and leaders, winning people became unstoppable, not just here in the Philippines, but also all around the world. Disciples, leaders, and pastors in different churches became one in spirit to continue to rise up and expand the territory of God's kingdom. As we celebrate and worship the Lord, more than 1,000 disciples woke up early at 6 in the morning for our online simbahay. And to further develop them, more people were involved in the process of discipleship. First in life class, where they learned how to live a life according to the will of God. After life class, to continue the works of God's vision, disciples were trained and equipped through the School of Leaders 1, 2, and 3. Truly, God is faithful and He will not let the church stay ordinary. This year, as the vision goes further, some of the pastors and leaders began to go to the places reached by our online platform. Together with Pastor Rami and Pastor Adele, the church visited some places in the Philippines to connect and expand God's kingdom, the church, and His vision. All these things happens because pastors, leaders, and disciples in different churches and places are committed to prayer every morning and evening. The vision will never stop, and His people will never be silent. It is true, the latter house is greater than the former, where we are the church of the Good Shepherd and we have the vision.
Magandang umaga muli sa ating lahat. Welcome sa lahat nating mga pastors, mga leaders, lahat ng mga cell group members, lahat nating mga disciples, followers, faithful followers of the Lord Jesus Christ ay wini-welcome natin sa oras na ito. Lahat ng mga nanay, mga tatay at mga kids sa kanilang mga tahanan sa iba't ibang lugar. So welcome muli sa ating morning simbahay sa lahat ng mga nasa Luzon, Visayas at Mindanao. Ganon din sa labas ng bansang Pilipinas ay wini-welcome natin lahat ng mga disciples, mga leaders na nasa iba't ibang bansa. At sa oras na ito, isang pribilehiyo muli na tayo po ay sama-sama na makapaglaan ng oras sa ating Diyos na buhay. Dahil we believe ang Diyos natin, siya ang source ng lahat at dapat paglaanan natin siya ng ating oras bilang pasasalamat at paghingi ng gabay mula sa Kanya. Sa oras na ito, tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, nagpapasalamat kami sa panibagong buhay na pinagkaloob mo sa amin. Salamat sa iyong paglingap sa amin sa mga nakalipas na araw. Patuloy na pag-iingat mo sa amin, O Diyos. At sa oras na ito, sama-sama naming pagsalusaluhan ng iyong mga salita at ganun din ang mga awitin na aming sama-samang banggitin, sambahin ka sa Espiritu at katotohanan. Salamat sa pagkakataon na ito, sa kalayaan namin na magkaroon kami, O Diyos, ng oras upang ikaw ay aming sambahin kahit nasa iba't ibang dako kami. Dito lamang pinapakita na hindi ka limitadong Diyos. Ikaw ang Diyos na naabot kahit saang lugar man kami. Pinagtipon-tipon mo ang iyong mga anak. At dalangin ko magpahayag ka sa aming kalagitnaan sa oras na ito. Ito po ang aming panalangin sa dakilang pangalan ni Kristo Jesus. Amen and amen. Sabay-sabay po nating sambahin ang ating Diyos na buhay. Pangunahan tayo ng CGS Philippines Worship Team.
lagi sa piling mo, aking Ama. Wala nang papantay sa'yo, nag-iisang Panginoon. Kaya ang naisin ng puso ko sa piling mo. Tunay nga, wala nang hahanapin pa. Wala nang hahanapin pa. Wala nang nanaisin pa, kundi mamalagi sa piling mo, aking Ama. Wala nang papantay sa'yo, nag-iisang Panginoon. Kaya ang naisin ng puso ko sa piling mo, sa piling mo. Wala nang papantay, wala nang papantay sa'yo, nag-iisang Panginoon. Kaya ang naisin ng puso ko sa piling mo. Wala nang papantay sa'yo, nag-iisang Panginoon. Kaya ang naisin ng puso ko, minsan pa, kaya ang naisin ng puso ko, kaya ang naisin ng puso ko sa piling mo. Kang pupurihin, itatanghal ang ngalan mo, pasasalamat ay sa'yo. Lagi kang nanaisin, ikaw lamang, walang iba. Sa puso ko, ikaw lamang. Lagi kang pupurihin, itatanghal ang ngalan mo, pasasalamat ay sa'yo. Lagi kang nanaisin, ikaw lamang, walang iba. Sa puso ko, ikaw lamang, walang iba. Sa puso ko, ikaw lamang, Jesus. Nagpapasalamat po tayo sa mga mensaheng ng awitin na pinagkaloob sa atin ng CGS Philippines Worship Team at naging parte na ng buhay natin. Naging kultura na natin ito na meron tayong ballpen, may notebook po tayo dyan, or any gadget na meron kayo. At higit sa lahat, may Bible po tayo dahil ito po ang ating gabay sa araw-araw nating pamumuhay. At sa oras na ito, sama-sama po nating i-focus ito ang ating mga puso at isipan sa salita ng Panginoon. Ngayong umaga, ang ating paksa
Ang pinaka-keyword dito is the word intimacy. So, babasahin na natin mamaya yung text na maging batayan natin. Isa sa opening door text natin sa John 15. Ang paksa natin is about the manifestation of intimacy with Christ. Ang ibig sabihin nito, isang tanda o isang mga signs na tayo ay intimate with Christ. Kasi naririnig natin yung word na intimacy with Christ. So, atin muna itong bigyan ng linaw. Pag sinabing intimacy with Christ, hindi ito yung dalawa lang kayo nag-uusap palagi sa isang closed door, nagpipray ka palagi. Tama naman yon. Nagbabasa ka palagi ng kanyang mga salita. Masasabi mo ng intimate kayong dalawa. Pero may kulang dyan, mga kapatid. Ang intimacy with Christ, tandaan natin, kasama mo ang Diyos sa buhay mo, kasama mo si Kristo sa buhay mo every day, pero it does not mean na you are intimate kung nandito ka, nagsimbahay ka, nagpray ka, nagbasa ka ng Bible, nag-cell group ka, intimate na kayo. Marami ginagawa yan, pero hindi malapit kay Kristo. Walang ugnayan kay Kristo. Kaya pag sinabi intimacy with Christ, may ugnayan tayo sa Kanya. Matindi ang ugnayan natin sa Panginoon. More than connection po yan. Kasi pag sinabi intimacy, hindi lang yung kasama mo si Kristo, kundi nasa loob ng buhay mo si Kristo. Nasasakop ka ni Kristo. So ang intimacy, hindi yung close lang kayo together. Pag sinabing intimacy, siya ay inside of your life. Nagre-reside siya sa iyo. Kaya nga, di ba pag tayo ay wala pa sa Panginoon, merong nag-share ng gospel, ang tanong, nais mo bang papasukin si Kristo sa buhay mo? Opo. Tanggapin mo siya as your Lord and Savior? Opo. Sige, lapit po tayo sa Kanya, pinapasunod tayo ng panalangin. At sabi nga sa Revelation, kumakatok siya sa pintuan ng ating puso. Kaya ang intimacy with Christ, hindi yung nasa labas siya ng buhay mo. Ang intimacy with Christ, He is inside of your life. He is in control of your life. Siya na ang, i-simplify natin, siya yung nagdadrive ng buhay mo. Because He is your Lord. Panginoon mo na siya. Hindi na ikaw na susunod. Kaya kulang pa rin yun na nagsisell group ka, sumasamba ka ngayon, intimate na kayo. Hindi ganon. O kaya ikaw ay kasama sa tinatawag nating one of the primary, 144, 1728, 2736, intimate na kayo. Marami dyan na merong ganyan. May, nasa posisyon, nakatingin. Primary ako, 144 ako, 1728 ako. Yan ay mga system lang. Pero ang usapin natin dito, alamin natin, am I intimate with the Lord Jesus Christ? Intimate ba kami ng Panginoon? Close ba kami? May ugnayan ba kaming dalawa? Nagpipray naman ako. Kasama ko naman siya everyday. Kausap ko nga siya palagi. Pero may kulang dyan, mga kapatid. Kaya ngayong umaga, yan ang ayusin po natin. Ano ba ang mga palatandaan na may ugnayan ka kay Kristo? Ano ang palatandaan nito? Ito ay may manifestation of intimacy with Christ. At yun ang ating pag-usapan sa umagang ito. Ano ba ang mga palatandaan na si Kristo nagre-reside sa buhay po natin? Si Kristo na ang nagmamanage sa buhay po natin. Kasi marami na sa labas lang si Kristo. Wala talaga siya sa loob ng buhay ng isang tao. Kasama lang si Kristo, pero hindi siya ang kumokontrol. Kasi ayaw magpakontrol. Hindi siya kumokontrol ng buhay natin. Pag sinabi nating intimacy with Christ, sakop niya na ang pagkatao mo. Sakop niya ang oras mo. Sakop niya na ang mga decision mo. Sakop na ni Kristo ang mga pangarap mo. Sakop na niya pati ang mga resources na meron ka. Yun talaga ang intimacy. Hindi yung selective ka lang.
Okay, magpipray ako, magbabasa ako ng Bible, pero ito pagpapasya ko sa buhay, wag mo na akong pakialaman dyan, Lord. Hindi ganun yun. Kaya yun ang ating pag-usapan. Ano ang mga tanda? Ano ang mga manifestation na tayo ay may ugnayan kay Kristo? Number 1, you live a fruitful life. So ang totoong may ugnayan kay Kristo, namumuhay ng isang mabungang buhay. Ano ang batayan natin? Ngayon, gagamitin na natin yung verse. John 15, tingnan natin sa John 15, verse 4, 5, and 8. Sabi po dito sa John 15, verse 4, manatili kayo sa akin at mananatili din ako sa inyo. That is intimacy. Remain in me and I in you, sabi dyan. Then, anong sabi dito? Hindi magbubunga ang sangang hindi nananatili sa puno. Gayon din naman, hindi kayo magbubunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Kita nyo mga kapatid, ang ugnayan kay Kristo may palatandaan. Masipag ka nga sa morning prayer. Masipag ka sumamba. Ang tanong, may bunga ka ba? Ang sabi pa dito sa verse 5, ako nga ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya. That is intimacy. Ang siyang nagbubunga ng sagana. So ibig sabihin, you bear much fruit. Hindi ka lang nagbubunga kundi saganang yung bunga. At sabi dito, sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Kita niyo mga kapatid? So pwedeng kasama mo si Kristo kung kailangan mo lang siya. Pero wala kayong ugnayan ng malalim, hindi siya nagre-reside sa puso mo, pwedeng nasa cell group ka, nasa morning simbahay ka, religiosity. Religious yun. Pero ang hinahanap sa atin na manifestation, fruitful ka ba? May bunga ka ba? Pwedeng primary ka, 144, 1728, attendee ka, listener ka, worshiper ka, religiously, nagagawa mo lahat ng gawaing espiritual. Pero ang hinahanap sa atin na manifestation, ang totoong may ugnayan kay Kristo, may palatandaan yan. Maraming nagsisell group, walang bunga. Maraming leader, walang bunga. Maraming masasabi natin na gumigising para sumamba, para mag-cell group, para mag-morning prayer. Feeling natin, malapit na tayo kay Kristo. Pero hindi yun eh. Hindi, ibig sabihin, kailangan natin lahat gawin yon. Pero hindi tayo mag-stuck doon na close lang kayo palagi sa loob ng kwarto. Ang hinahanap ng Lord sa atin, nagbubunga tayo ng sagana. Kasi sabi dito, wala kayong magagawa kung hiwalay tayo sa Kanya. Then in verse 8, anong sabi sa verse 8? Napaparangalan ng aking Ama kung kayo'y masaganang nagbubunga bilang aking mga alagad. Very clear. God was glorified if you bear much fruit, masaganang bunga, bilang aking mga alagad. So listen to this. Ang mga disciples, na sinasabi disciple sila, the proof that you are a disciple of Christ, you bear much fruit. So hindi mo pwedeng ipagmalaki, Christian ako, believer ako, disciple ako. Dalhin mo na lahat ng address sa'yo. Pero hanapin, where is your fruits? Saan ang bunga mo? Dito nyo ngayon makikita, mga kapatid, na ang tanda ng isang taong nakakilala kay Kristo, tinanggap si Kristo as Lord and Savior, for so many years, hindi po pwede na tinanggap mo siya, aantayin mo na lang ang langit. Merong ganun eh. Ba't kailangan pa mag-win soul, mag-disciple? Mahalaga ligtas ako. Yun ang wrong perception. Kasi ang lahat ng ligtas, ang lahat ng pupunta sa langit, may bungang masagana. Ibig sabihin, nagpe-pray ka, pero nagbubunga ka. Nagse-cell group ka, pero may bunga ka. Dumadalo ka sa pagsamba, pero may bunga ka. Ibig sabihin, everything you did, ang kaakibat nun, fruits.
May nadala ka sa panalangin. May nadala ka sa cell group. May nadala ka sa pagsamba sa simbahay. That is your fruits. Yun ang bunga. Hindi yung habang buhay ka lang nag-iisa. Close lang kami ng Lord eh. Mali yun. At tandaan natin, walang spiritual barren disciples. Walang baog na disciple. Pwede may taong baog physically. Pero walang barren disciples, followers of Christ. Ibig sabihin, pag umakyat tayo ng langit, may dala kang kaluluwa, kasama sila. Ang pamilya mo, kaibigan mo, kamag-anak mo. Hindi pwedeng umakyat ka ng langit na mag-isa ka lang. So, ibig sabihin, maraming wrong connotation and understanding. Mahalaga, tinanggap ko na si Kristo. Ilang taong ka na? Pinagmalaki pa. 30 years, 20 years, 15 years. But ang follow-up niyan, save ka nga. Paano mo alam na save ka? Kasi ang totoong save, maraming akay na kaluluwa. So may problem ang salvation natin. Ibig sabihin, after you save, hindi po pwedeng antayin mo for 50 years na pupunta ka ng langit pag namatay ka na. Ang tanong, sino ang mga bunga natin? Kaya the manifestation na you are intimate with Christ, you bear much fruit. Yung maraming tao magtuturo sa iyo, si ganito, siya nagdala sa akin. Ang kapatid kong yan, dinala niya ako sa Panginoon. Ibig sabihin, it's either your family, your friend, your relatives. Kaya ang tanda na may ugnayan ka kay Kristo, napaparangalan ng Diyos dahil masagana ang bunga mo, mga kapatid. Ito simpleng mensahe lang, pero marami sablay dito. Marami ang tagal na naglilingkod sa Diyos, pinagmamalaki pang tagal na raw. Pasimula ba ng church? Kahit ikaw pa original sa church. But if you have no fruits, something is wrong with your salvation. Something is wrong with your intimacy with Christ. Araw-araw ka naman nag-pray. Hindi ka naman absent sa cell group. Nakikinig ka naman sa simbahay. But the question is, where is your fruits? Yan ang labanan dyan, mga kapatid. Ilan ang mga taong nailapit mo at naibago ang buhay dahil sa iyo? At yan ang dilema ng mga Christian churches ngayon. Unti-unting nababakanti ang mga silya kasi malami ang mali ang pananaw. Mahalaga, tinanggap ko si Kristo. Hindi naman obligado ang winning soul, hindi naman obligado ng discipleship. Yun ang pandaraya ng diablo. Kasi ang tanda na ligtas ka, binago ka, at na-disciple ka, very clear sa verse 8. Napaparangalan ng aking Ama kung kayo'y masaganang nagbubunga bilang aking mga alagad. Ma-pinpoint mo kung sino yung mga naakay mo kay Lord. Ma-pinpoint mo kung sino yung mga bunga mo para sa Panginoon. Tingin kasi ng iba ng bunga, binago ako. Dati nagmumura ako, ngayon hindi na. That is my fruit. Consider natin yon. Pero, namatay si Kristo para iligtas sa mga tao. Yun ang bunga dapat na makita sa atin. Mga kapatid. Kaya, ang pagiging mabunga is a proof that you are Christ's disciple. Ang pagkakaroon ng bunga is a proof. That is the manifestation na you are intimate with Christ. Mga kapatid. Hindi yung magaling ka magsalita. Hindi yung dinadaluhan mo lahat ng gawain. Hindi yung nagkukulong ka dyan sa kwarto na dalawa lang kayo nag-uusap, nagkukulang ka sa kwarto, magbasa ng Bible. Di balik kahit wala ako sa church, basta close kami ni Lord. Pero wala ka namang connection sa mga tao, pandaraya ng diablo yun, mga kapatid. Ang talagang close kay Lord, normal sa buhay niya nang nagbubunga siya ng sagana. Sabi dito, I am the vine, you are the branches. If you remain in me and I in you, you will bear much fruit.
Tapos nagkukulong ka sa kwarto, puro ka lang Bible, hindi mo naman ina-apply, nagpipray ka, wala ka namang kaluluwang naakay. That's wrong. Ang malalim na nagpipray sa Lord, marami siyang dalang kaluluwa. Ang nagmo-morning prayer, dati nag-iisa ka lang, dinala mo ang mga naligtas sa morning prayer. Kaya dumadami kayo sa morning prayer. Yun. Hindi yung mag-isa ka lang sa morning prayer, mag-isa ka lang sa cell group, mag-isa ka lang sa simbahay. Tapos sabihin mo, close kayo ni Lord. Kaya ang tanda na kayo ay may malalim na ugnayan kay Kristo, you are connected with the vine. Siya ang ugat, siya ang puno, and you bear much fruit. Hindi yung ang dami mong ang bunga mo dahon. Kita na ba kayo ng isang puno, puro dahon? Di ba? Sabi dito, fruit. Ibig sabihin, nagagamit. Much fruit. Kita niyo mga kapatid? May mga tinanim na nakita mo, diniligan mo na, inalagaan mo pa, pero dahon ang lumalabas. Hindi matabang lupa ang tinaniman. Bunga ang hinahanap sa atin. Mga kaluluwa na naligtas. Ayon. Yung kaya mong i-pinpoint, sino nag-akay sa'yo? Ayon. Imagine mo kung yung bunga mo nagiging leader, nagiging pastor, nagiging lingkod ng Diyos. Ibang dating nun, mga kapatid. So tandaan natin, ang tanda na tayo ay may ugnayan kay Kristo, you live a fruitful life. Ganun lang mang siya. Pag wala kang fruits, sayang na puro ka lang prayer, puro ka lang dalo ng cell group, wala ka namang akay. Pag nagsimbahay ka, mag-isa ka lang. Hindi po pwede yun. Dapat very clear ang John 15. Ang intimate person with Christ, hindi lang magaling magsalita, may bunga. Hindi lang perfect ang attendance sa cell group, may dala. Hindi lang kasama sa morning prayer, may companion na siya. Yun ang may bunga. Hindi yung buong isang taon, ilang dekada na, mag-isa ka pa din. Pag tiningnan yung tribes mo, walang movement. May problema yon. Kung siya talaga ang Lord and Savior natin, inside us, may nangyayari sa atin. Siya ang gumagalaw sa ating oras, sa ating panahon, sa ating finances. Makikita mo, inatig ka, no? Hindi yung sabihin mo may Kristo ka, pero ikaw may control sa buhay mo. Kinokontrol mo si Kristo, diyan ka lang. Ako bahala dito. Mag-usap na lang tayo mamaya, magpipray ako sa iyo. Hindi ganun yun, mga kapatid. Kaya naway nakita ninyo ngayon dito, kung ikaw talaga ay may ugnayan kay Kristo, makikita mo sa sarili mo, where is my fruits? Saan ang aking mga bunga? May dinala ba ako talaga sa Panginoon? Na yung dinala ko, nagbunga din. Ibig sabihin, tama na you are intimate with Christ. Kaya po pwedeng kasama mo lang siya, pero hindi siya ang nagmamanage sa buhay mo. Kaya wala kang bunga, mga kapatid. Kaya ako naniniwala, walang baog na disciple. Hindi pwede disciple ka, wala kang akay na kaluluwa. Wala kang dalang mga tao kay Kristo. Walang barren disciple, mga kapatid. Fruitful disciple. Sabi sa verse 8 ng John 15. Nakita niyo po? Kaya may ipipresent ka pag tinanong ka ng pastor mo, ilan na disciple mo? Maipagmalaki mo, pastor. Ganito yung bilang namin. So, importante yun. Kasi diyan ang proof na you are disciple of Christ. Hindi yung ang tagal mo na sa church, inugatan ka na, di ba? Nag-asawa ka na, tapos pinagmamalaki mo, ikaw ang founder ng church na yan. But the question is, where is your fruit? Where is your disciples? Nag-develop ka ba ng mga leaders? Wala. Ano yon? Paul yon, mga kapatid. At may problem salvation natin dyan. Kasi I do believe, if you really receive Christ as your Lord and Savior, and you are saved,
Kasunod nun, you obey God. Inobey mo ang Lord ngayon sa utos niya na you make disciple. Ayan. Iba kasi na mali ang orientation dyan. Okay lang yan, voluntary discipleship. Basta mahalaga, ligtas ka. Yun ang pandaraya ng kaalaban. Number 2, tandaan natin, the manifestation of intimacy with Christ. Number 2, you live an obedient life. You live an obedient life. Nakita natin, kung si Kristo na sa atin, hindi na dapat mabigat ang obedience sa atin. Very clear yan sa Philippians chapter 2 verses 8 and 9. Hanggang kamatayan siya ay naging masunurin sa Ama. So si Kristo naging masunurin, dapat makita din sa atin ang obedient life. Kaya if you are intimate with Christ, inside, you have no complaint, you have no excuses, you have no argument. Ibig sabihin ng taong obedient, wala nang complaint, wala nang excuses, bagkus your behavior is compatible with your intimacy with Christ. Tandaan natin yon. Ito, tandaan ninyo ha. Ang taong may close connection, intimate kay Christ, compatible sa behavior niya. Obedient siya. Hindi mo pwedeng sabihin na kayo ni Kristo, pero bumabangga ang behavior mo sa Kanya. Example tayo, para makuha nyo to. Ang Pilipinas, alam natin na galing tayo sa pinakamalaking relihiyon. Hindi ko na babanggitin. Alam nyo na yon. Dominant religion sa bansa natin. You know that kung ano yung dominant religion. Pero bakit may mga magnanakaw? Bakit may mga kurakot? Bakit may mga durugista, lasinggero, sugarol, babaero, lalakero? Bakit? Pero yung mga tao na yan, pumapasok yan sa kanilang relihiyon. Pag pumunta ka sa bilangguan, dominant na nandoon sila lahat. Pero pag tinanong mo, pari-pariho ang relihiyon nun. So ibig sabihin, kung ang relihiyon ay nakapagbabago, biro mo, mga nakabarong pa yan. Magagaling pa mga yan. Ang ilan nakaupo pa sa ating pamahalaan. Sumasamba din yon. Pumapasok din yon sa malaking religious building. Pero kung makikita natin, sumusunod ba talaga sila sa kanilang paniniwala? Dapat hindi walang nangnanakaw, walang pumapatay, dapat payapa ang bansa natin. Kung yung relihiyon na yan ay nakapagbabago. Itong week nga lang siguro napanood ninyo. Merong isang hold upin siyang isang tao, inabangan niya sa kanto. Nag-sign of the cross muna siya. Di ba? Di ba? Biro mo, nag-sign of the cross ka pa. Nilabas mo yung kutsilyo, hold upin mo yung tao. Para bang, Lord, gabayan mo ako. May hold upin akong tao. Pwede kaya yun, mga kapatid? Taliwas yun sa obedient life. Diba? Magnanakaw ka, papatay ka ng tao, nag-sign of the cross ka pa. Para bang, Lord, guide me. Pandaraya ng kaaway yun, mga kapatid. Kita mo? Mang-hold up kayo sa bangko, nag-sign of the cross pa kayo, lumuhod ba kayo? So, tandaan natin, ang isang relihiyon hindi makapagbabago at makapagligtas ng buhay ng tao. Dapat, kapag tama ang nilapitan mo, you live an obedient life if you are intimate with Christ. Hindi ka dapat nang-hold up, hindi ka dapat nangungurakot kung ikaw ay nasa posisyon, hindi ka dapat lasinggero, hindi ka dapat magnanakaw,
Nilayuan mo lahat ng mga bad practices because Christ transformed your life and you live an obedient life. So very clear sa Bible na si Kristo lang makapagbabago ng buhay. Hindi yung malaking relihiyon na ipagmalaki natin. Galing ako sa relihiyong ganito, dito na ako namulat. Hindi natin alam, diyan din pala sisirain buhay natin. Deception of the enemy yan. Kasi ako naniwala, kung ang relihiyon nakapagpabago ng buhay, nakapagligtas ng buhay, bakit lumalala ang ating kapaligiran? Hindi tayo lalayo sa ibang bansa. Sa atin lang bansa. Di ba? Pero pumapasok yan every Sunday mga tao, nakakotse pa yan. Di ba? At pagkatapos, behave yan sa labas. Behave yan sa loob. Paglabas nun, kanya-kanya na. Punta ng sabungan, punta ng club, pag-usapan ng nakurakot kung ilan ang nasikwat, galing sa simbahan yun. So nakita natin, hindi pala relihiyon ang pwedeng magbago sa buhay ng tao. There must be what we call this harmony. If you have Christ and intimate your life with Christ, if you are intimate with Christ, you live an obedient life. At ang obedient life, you are not a scammer. You are not a sogarol. Hindi ka lasinggero. Di po ba? Yan ang obedient life. Kaya dapat makita natin dito mga kapatid, ang obedient life, nilalayuan mo na ang ayaw ng Diyos. Hindi ka nanluluko ng kapwa mo. Hindi ka nang guguyo. Kaya pansinin mo, pag nag-apply ng mga trabaho ang marami, isa lang sinusulat na relihiyon. Pero nandyan yung mga makikita natin, majority, marami, nagdi-disobey sa salita ng Diyos. So only the Lord Jesus Christ can change and transform a person, not a religion. That is why ang isang tao lamang ang pwedeng sumunod kay Kristo ay ang taong may Kristo ang buhay. Mga kapatid, it's not about religion. At gusto ko ipakita sa inyo ang kalagahan ng obedient life. May isang tao nag-declare na ang Diyos na mamamatay siya. But because he is obedient, nag-demand siya sa Lord. In-extend ni Lord buhay niya. Basahin natin ang 2 Kings 20:1-6. Tingnan po natin ha. Dito nyo makita ang kahalagahan ng obedient life. 2 Kings 20:1-6. Basahin natin. Nang panahong yon, nagkasakit ng malubha si Haring Ezekias. Dinalaw siya ng propetang si Isaias na anak ni Amos at sinabi sa kanya, ipinapasabi ni Yahweh na ayusin mo na ang iyong kaharian sapagkat malapit ka nang mamatay. Hindi ka nagagaling sa sakit mong yan. Humarap si Haring Ezekias sa dingding at nanalangin kay Yahweh. Alalahanin po sana ninyo, Yahweh, na namuhay akong tapat sa inyo. Buong puso ko pong ginawa ang lahat ng bagay ayon sa iyong kagustuhan. At buong kapaitang umiyak si Ezekias. Hindi pa nakalayo si Isaias, verse 4, sa gitnang bulwagan ng palasyo nang sabihin sa kanya ni Yahweh, bumalik ka. Sabihin mo kay Ezekias, ang hari ng aking bayan, narinig ko ang iyong panalangin at nakita ko ang iyong pagluha. Kaya pagagalingin kita sa 3 araw, makakapasok ka na sa templo. Mabubuhay ka pa ng 15 taon. Hindi lamang yan, ililigtas pa kita at ang lungsod na ito sa kamay ng hari ng Assyria. Ipagtatanggol ko ang lungsod na ito alang-alang sa aking karangalan at sa aking pangako kay David na aking lingkod. Grabe mga kapatid, no? This is the result of obedient life. Alam niyo ba na si Ezekias, nakatakda na siyang mamatay. Pero dahil siya ay obedient king, alam niya na tama ang ginagawa niya. Nag-demand siya. Sabi niya, Yahweh, alalahanin mo, tapat akong namuhay sa iyo. Buong puso ko pong ginawa lahat ng bagay sa iyong kagustuhan. Ibig sabihin, obedient siya, ginawa niya ng buong puso.
At hindi pa nakalayo si Isaias, pinabalik siya at sabihin kay Ezekias, Haring Ezekias, pakisabi mo sa hari, I will extend this life for 15 years. Grabe, di po ba? Ibig sabihin, pwede si Lord na i-extend niya, i-prolong niya ang buhay ng isang taong obedient. Halimbawa, edad mo 30. Tapos may nagbalita sa iyo. Bukas mamamatay ka na. Dahil ikaw ay obedient person, hindi ka natakot, Lord, prolong my life. Nakita mo naman, Lord, itong mga ginawa ko sa iyo. And God will extend your life. Ang nakakahiya, ganito yan. Ang buhay mo, 2 araw na lang, mamamatay ka. Wala kang maididiman kay Lord eh. Bakit? Late ka sa cell group. Absent ka sa morning simbahay. Replay ka palagi. At pagkatapos, palagi kang nakakalimot ng devotion. At halimbawa may sakit ka, parang nakakahiya kay Lord na, Lord, habaan mo pa buhay ko. Kasi nakita ng Panginoon, hindi buong puso ang pagsunod mo sa Kanya. Nakita niyo mga kapatid? Kaya ako, challenge ko sa inyong lahat nandito, nagmo-morning simbahay ka na rin lang, huwag ka nang pumunta ng late. Nagsi-cell group ka na rin lang, i-connect mo na ang pagsamba mo sa Diyos. Kasi ganito yan, pag kayo naglilingkod kay Lord, pero sinusuway mo rin ang ilang mga pinapagawa ng Lord sa atin, naging selective ka, you cannot demand life kay God. Nakita niyo mga kapatid? This is the importance of intimacy with Christ. Ito, i-testify ko sa inyo. Nalaala ko, nasa tabi ako ng aking tatay at ang nanay ko. Namatay ang tatay ko, mga 50 years old above. Nawalan siya ng hininga. Sa sobrang sakit na naranasan siya. Meron siyang rheumatoid arthritis na malala. Na kahit ang damit niya, hindi niya mahipo sa sobrang sakit ng katawan. Inatake siya mga kapatid. Nawalan siya ng hininga. At narinig ko sa oras na yon, I think ang tatay ko noon, mga 50 above years old. Ang sabi ng nanay ko, Panginoon, iyak na yung nanay ko, hiningi ko ang buhay ng aking asawa. Alam niyo ba, wala pang mga ilang segundo, humihingal yung tatay ko, nakahiga. Sabi niya, nauuhaw ako, bigyan niyo ako ng tubig. Yung parang ang layo ng nilakbay niya. At doon ko nasaksihan, almost 30 years na extend ang buhay ng tatay ko. Namatay siya mga mahigit 80 years old. Pero nasaksihan ko noon, mga 50 above pa lamang siya. Siguro mga 58 siya or 57. Namatay siya more than 80 years old. At ang nanay ko naglilingkod dahil ang bahay namin noon, doon nagsimula ang tinatawag na CGS, Church of the Good Shepherd. Pioneering, sa bahay nag-start. Lahat ng mga tao tinatanggap, pinapapasok sa bahay. Ginamit ang bahay namin na instrumento. And until now, yung mother ko ngayon, she is now a leader. So doon ko nakita, pag naglingkod ka sa Diyos, you can demand life with God. Namatay ang father namin, satisfied na kami. Naprolong ang life niya from more than 50 years old, namatay siya mga more than 80 years old. Naalala ko yon. Hiningi ng mother ko, Lord, I asked life. Hiningi ko buhay ng asawa ko. Kita niyo mga kapatid? Ibig sabihin, hindi ka mahiyang humingi kay Lord kapag obedient person ka. Ang nakakayang humingi kay Lord, kulang ka sa prayer, kulang ka sa pagsunod, at the same time, absent ka palagi sa cell group.
May simbahay ka, walang cell group, nag-cell group ka, wala namang simbahay. Mahiya kang mag-demand kay Lord kung anumang mga mahalagang bagay na, Lord, pagalingin mo ang asawa ko, pagalingin mo nanay ko, pagalingin mo tatay ko. Ikaw nga, hindi pa magaling ang spiritual Di po ba? Kaya dito ko nakikita mga kapatid, if you live an obedient life, that is the manifestation na you are intimate with Christ, at kapag humingi ka sa Kanya, ibibigay niyang hinihingi mo. That is in John 15. Ano man ang hingin ninyo, ibibigay ito sa inyo. Pero binibigay lamang ng Diyos yan sa mga masunurin. Ikaw, you live a disobedient life. Di po ba? Biro mo, nag-sign of the cross ka pa para lang mang-hold up, pag binaril ka ng pulis, patay ka talaga. Kasi that is disobedient life. Hindi po pwede na nagda-drugs ka, nagpipray ka. Hindi po pwede yon. At sapo sabihin mo, Lord, pagalingin mo ako. So makikita natin, pag ikaw naman, believer, hindi po pwede yon na sinuway mo ang salita ng Diyos. Pagkatapos, hihingi ka ng favor sa Kanya. Parang anak yan Mga suwail na anak. Hihingi ng favor sa magulang. Hindi ka bibigyan ng parents mo, suwail ka Buba? Hindi ka nagpapaalam pag umalis. Hindi mo nirerespeto magulang mo kung saan ka pupunta. At the same time, malaman na lamang may kalukuhan kang ginagawa. Sumpa ang iniimbita natin, hindi pagpapala. Ganon din sa paglilingkod kay Lord. Kung naglilingkod ka lang na half-hearted, biro mo, meron dito, hindi tinatapos ang pagsamba, hindi niya alam, this is a holy hour. Kikita mo na natatili dyan, disciples Hindi mo tinatapos ang mga cell group, naka-off-cam ka kahit nasa online na lang. Akala mo ba small things yan? Big things yan. Meeting ng mga leaders, marami kang mga extracurricular activity kaya ka naka-off-cam. Hindi ka makademand kay Lord sa mga bagay na hiningi mo sa Kanya. Hindi niya ibibigay yon. Kasi ako nakikita ko, parents nga natin, hindi bibigyan ng favor ang anak kapag suwail Diyos pa kaya. Nakita niyo mga kapatid? Kaya ako, kung maglilingkod na rin lang kayo, huwag niyong gawing 70%. Huwag niyo gawing batibot ang paglilingkod kay Lord. Kung maglilingkod ka kay Lord, ubus na dapat. Sold out ka dapat. Nakikinig ka na rin lang, tapusin mo hanggang closing prayer. Magsi-cell group ka na rin lang, magsamba ka din. Sumasamba ka, mag-cell group ka din. Hindi na rin pwede na ikaw ay gumagawa ng mga bagay na ganyan, mag-akay ka din ng kaluluwa. Ibig sabihin, inakap mo na lahat ng mga bahagi sa vision. Hindi naman po pwede na lahat ay masipag ka. Hindi ka naman faithful sa pagbabalik ng ikapo mo kay Lord. So, tandaan mo, sipag ko sa gawain, ba't kinakapos ako financially? Hindi mo sinusuko din, pati financial mo kay Lord. Ako naniniwala, kahit crisis ngayon, hindi ka pagkukulangin sa Diyos kapag tapat ka na ibalik ang para sa Diyos. Ininanakaw mo rin yung para sa Lord Pero nagmo-morning prayer ka, nagbabasa ka ng Bible. Disobedient yan in the area of resources, mga kapatid. Kaya dito nyo nakita, napakahalaga nito ng pinag-usapan natin. Pag ikaw talaga ay intimate with Christ, walang natira sa buhay mo. Pamilya mo para kay Lord. Resources mo, may bahagi si Lord. Oras mo, may bahagi ang Panginoon. Una siya sa lahat. Hindi ka selective. Hindi ka lang puro simbahay. Hindi ka naman pumapasok sa training para gamitin ng Panginoon. So stagnant pa rin ang buhay mo. Kaya tingnan nyo yung mga all-out talaga. Totoo yun, na talagang intimate sila kay Christ. Wala silang tinira. Okay, bigay ko buhay ko kay Lord. Magpagamit ako. Kahit may asawa ako, may sakit pang asawa ko, may anak ako na inaalagaan. Ang lahat ng all out din si Lord magpala. Buhos din ang langit para pagpalain ni Lord ang mga obedient people. Nakita nyo mga kapatid? Yun ang mga intimate with Christ.
Ibig sabihin, ang totoong intimate kay Christ, consistent yan. Continuous yan ang obedience niya. Kaya hindi siya natakot na mag-demand sa Lord. Lord, nakita niyo naman, kahit buksan niyo puso ko, buong puso ako talaga, Lord, na nagsiserve sa iyo. Yan. Yun ang mga hindi pa nagsimula, nandyan na. Yung buhay na niyang buklatin ang Bible everyday. Hindi dahil ipapasa niya, kundi buhay ko na to. Mahal ko si Lord eh. Manalangin, buhay ko na to. Kaya pag half-hearted ka, kilala ka ng Lord. Kung kulang-kulang ka sa Kanya, kukulangin ka din. Magtataka ka, hindi ka pa nagtaka, kulang-kulang nga eh. Nire-remind ka pa, ang tagal-tagal mo na. Kaya, makikita natin, mahiya tayo kung mag-demand tayo kay Lord na puro naman kapos ang ating paglaan sa Kanya. Panahon, ng oras, pananalapi. Di ba? Biro mo, hindi ka marunong magbilang sa math. Hindi ka marunong na ibalik ang ika-10 bahagi. Ang binabalik mo, 2 bahagi. Di ba? So, hindi natin madadaya ang ating commander-in-chief, ang ating good shepherd. Mga kapatid, kaya ang intimacy with Christ, may lalim yan ang ibig sabihin ng obedient. Hindi yung obedient ka, nakikinig ka ngayon. Hindi. Ang obedient person, nakikita mo yung lalim ng pagsunod, wholehearted service. Si Isikayas, anong sabi niya? Panginoon, buong puso ko pong ginawa ang lahat ng bagay. Halimbawa, sa leader ka, buong puso ka dapat nag-hands-on sa tao mo. Kung teacher ka sa Life Plus, sa Soul 123, buong puso kang isang guide. Walang maliit o malaki na paglilingkod. Pero kung minsan absent ka, late ka pa, dami mo excuses, sasabihin ko sa iyo kapatid, you cannot ask God and demand to Him kung may mga pangyayari na kailangan mo. Why? Wala kang ilalatag kay Lord eh. Sabaw ang paglilingkod mo sa Kanya. Hindi todo-todo. Hindi buhos. Nakita nyo? Hindi yung half-hearted ka lang. Pero ini-enjoy mo yung mundo. Sinasayang mo lang oras mo. Kaya dapat nakita nyo dito mga kapatid. That is the manifestation of intimacy with Christ. You live an obedient life. The third, you live a submissive life. Diba? Narinig nyo palagi the word submissive. Pag sinabi submissive, ang buhay mo puno ng pagpapasakop. So saan ka nagpapasakop? Una sa Diyos. Pangalawa, sa mga taong nilagay ng Diyos sa buhay mo. Ibig sabihin, hindi ka matitinag, hindi ka masasway, kasi ibig sabihin ng submission, naka-align ka sa leader mo. Yung leader mo na tapat, leader mo na nag-hands-on, leader mo talagang siya ay na-merge o kaya na-submerge siya ng presence ng Lord. Yung leader mo talaga na faithful. Yung leader talaga na tinawag ng Panginoon. Yung leader na hindi nang iiwan. Itong leader na pinaglalaban niya ang vision. Dapat magpasakop tayo ron. Kaya ang binabanggit ko mga leader dito, responsible leader, committed leader, mga kapatid, leader na agresibo sa pangitain. You need to submit for that kind of leader. Yung leader na hindi pinabayaan ang kanyang net. Spiritual parents siya, you need to submit, mga kapatid. Mapapabuti ka dyan. Mapapaayos buhay mo sa ganyang klase ng leader. Hindi yung minsan nahirapan ka mag-submit sa leader kasi ang leader mo, jack of all trades, master of none. Hindi nakapokus sa vision, sabog-sabog ang mga pinagagawa, nakikinig sa mga walang vision, iba-ibang mga pinagagawa. Kaya tandaan natin to mga kapatid. Tayo mismo dapat submissive tayo. That is a sign of humility. Hebrews 13:17. Nung sabi sa Hebrews 13:17,
So sa atin, may mga leader sa taas natin, yung mga matinong leader, dapat tumino din tayo. No? Kasi sila tong mga binigay ng Diyos sa atin. Yung hindi ka iniiwanan, bagkos ay nakapokus sila sa vision. Anong sabi sa Hebrews 13:17? Sabi po dito, pasakop kayo at sumunod sa mga namamahala sa inyo. Sila'y may pananagutang mga laga sa inyo. At mananagot sila sa Diyos ukol yan. Kaya kapag irresponsible leader ka, may pananagutan ka sa Diyos. Pero ang part naman natin na may nagli-lead sa atin, anong sabi? Sumunod, pasakop, sila na mamahala sa atin. Kung sila'y susundin ninyo, magagalak sila sa pagtupad ng kanilang tungkulin. Kung hindi, sila'y mamimigati at hindi ito makakabuti sa inyo. Ito masaklap. Faithful leader to. Dedicated kay God. Ang leader na to, talagang sold out sa vision. Pagkatapos inaway mo, pinaiyak mo, kapatid, kalaban mo ang Diyos dyan. Bihirang leader na ganyan. Iniiyakan ka. Leader na pinagpipray ka. Yun ang mahalin nating mga leader. Yung leader na responsible. Yung hindi ka kinukonsente. Yung leader na pinagalitan ka, nire-review ka, kinukorek ka, yun ang totoong leader. Hindi yung nag-guilt trip lang siya. Pero hindi okay yung leader na kahit mali ka, hinihimas ka pa rin. Hayaan mo na. Ano ba nangyari sa'yo? Ganito may ginawa kasi ako. May nangyari sa amin ng nagkaroon kami ng affair. Okay lang yan. Lihim natin yan dalawa. Huwag ka maingay. Nandito lang ako sa'yo. Matino ba leader na ganyan? Sa halip na magalit ka, sawayin mo, biro mo okay lang yan, tapos ipag-pray mo pa siya. Huwag mo na sabihin sa parents mo. Yan ang mga leader na irresponsable at hindi dapat. Ang isang leader, malalaman mo pag leader to, pinagsasabihan ka, kinokorek ka, sinasaway ka. Hindi tama ang leader na puro papuri kahit palpak ng ginagawa. Kahit mali ng pinagagawa. Biro mo isang taon, wala kang na-develop na disciple at leader. Tapos hihimasin ka pa ng leader. Okay lang yan. Mahalaga magkasama tayo palagi. Ang totoong leader, nagagalit, naglalagay ng deadline, naglalagay siya ng tinatawag goal. At pinagsasabihan niya ang mga tao niya. Why? You protect the vision. You don't protect the person. Kita niyo kapatid, kaya maraming church hindi nag-grow. Sobrang bait ng mga leader. Hanggang wala na silang tao. Nakita niyo po? Ang totoong leader, ang totoong magulang, pinapagalitan ang mga anak na tamad. Pinaaral ko kayo, nag-graduate na kayo, palamunin pa din kayo. Ganon ang parents. Pagdating sa church, ganon din dapat ang leader. Mga kapatid, hindi na dapat yan. Hindi yan layunin ni Lord. Puro lang tayo kain, hindi naman tayo ginagamit. Ilantad natin dapat na lahat tayo dapat nag-expand ng kingdom of God. Din yung mga tao mo, submissive sila sa iyo dahil you're a leader. You rebuke, you refute, you correct. Hindi yung leader na binubula ka. Diba sabi ng Bible, magmahalan tayo sa isa't isa. So mahalin natin ang bawat isa. Yan ang mga lumalabas sa mga konsentidor na mga leader. Diba? O kumusta na? Kumusta na ang mga dinidisciple mo? Nawala sila lahat Okay lang yan. Ang mahalaga, abutin mo at mahalin mo. Pero hindi nagbubunga. Di po ba? Hindi masama magmahal. Ang masama, hindi ka nagre-repute ng mali. Dapat, binabalansin natin yan. Kaya masarap sa leader na magpasakop kapag ang leader nagagalit, nagre-repute, nagre-rebuke. Di ba ba?
Sasabihin naman ng iba, pag leader ka, dapat unawain mo sila. Biro mo, 1 taon, unawain mo sila. Ganun lang talaga yan. Matututo din yan. Maganda leader to, puro unawa tayo dito. Di ba? Kaya pagdating ng reporting, hindi kauna-unawa ang report. Kasi ang leader, hindi top, hindi strong, konsentidor. So you live a submissive life sa mga tao na may pangarap na lumago ang inyong tribes. Magaling ang leader ninyo. Kaya dapat makita ninyo dito mga kapatid. Kaya nga wala yan sa galing at katalinuhan ng bawat isa. Hindi mo kailangang dumaan ng Doctor of Theology, Doctor of Philosophy, Doctor of Masteral, or Bishop of Bishop. Hindi. Makita sa iyo kahit Doctor of Theology ka, ordinaryong leader mo, nagpapasakop ka. Kahit Doctor of Philosophy ka, leader mo, tinawag ng Diyos yan, magpasakop ka. Then you will bear much fruit. It's not about the title. Iba nagpaparami ng title, wala namang submissive heart at walang bunga. Kaya tandaan natin, ang totoong intimate kay Christ, hindi yung maraming nakasabit na title. Doctor of Philosophy, Doctor of Theology, grabing mga doctorate, Doctor of Divinity, pero rebelde din sa kanyang leader. It's not about the title. It's all about how you submit to your leader. So naway nakita ninyo ang kahalagahan ng intimacy with Christ. Kung meron kang tatlo na to, congratulations, you are intimate with Christ. Kasi ang submissive heart is a person with a humble heart. Mga kapatid. Kaya sa ating pagtatapos, intimacy with Christ reveals a clear and solid manifestation. It is consistently evident in a person's life, and he effectively influences others to become followers of Christ. Yan ang intimacy with Christ. Ibig sabihin, solido ang tanda na ang taong intimate kay Christ, effective na nag-influence ng more people para maging followers of the Lord Jesus Christ. Ibig sabihin, unstoppable. Until now, nagbubunga pa rin siya na nagbubunga ng sagana. Yun ang intimate kay Christ. Hindi yung nag-iimbak ng kaalaman sa utak, kundi nag-iimbak ng mga kaluluwang niligtas ng Panginoong Hesus. Yun ang kailangan natin. Naway nakita natin ang kahalagahan ng pagiging intimate with Christ. And there is an evidence na you are intimate with Christ. Bago tayo mag-closing prayer, damhin natin ang mga awiting ito, dadalhin sa atin ng CGS Philippines worship team. In my weakness, you make me strong. You're forever by my side. In the trial, you lift me up. You're my anchor, you're my guide. My desire is to be closer to your heart. You turn my mourning into joy. Nothing will stop me now. I will not fear when trouble seems near. I'm not going anywhere. This is where I will live. As I seek your face, I find my true strength. There is nothing that can separate me from your love.
and waters run wild. We are fearless, we are sure. Yes, Jesus. May your face shine, oh shine upon me. You are my everlasting light. My desire is to be closer to your heart. You turn my mourning into joy. Nothing will stop me now. I will not fear when trouble seems near. I'm not going anywhere. This is where I'll remain. As I seek your face, I find my true strength. There is nothing that can separate me from your love. Whoa, oh, 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 whoa, oh, 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 whoa, oh, 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 oh. Today, Lord, we want to remain in you, for you are everything. Let's declare. I will not fear when trouble seems near. I'm not going anywhere. This is where I'll remain. As I seek your face, I find my true strength. There is nothing that can separate me from your love. I will not fear when trouble seems near. I'm not going anywhere. This is where I'll remain. As I seek your face, I seek your face. I find my true strength. There is nothing that can separate me from your love. Let us pray. Father God, maraming salamat sa paalala mo sa amin. Ang pagiging malapit sa iyo ay hindi nakikita na nasa cell group kami, nasa simbahay kami, o kaya nasa prayer kami everyday. Nakikita ito sa aming mga bunga, sa aming pagsunod, at sa aming pagpapasakop sa mga tao na responsable na namumuno sa amin. I pray, ang mga salitang ito, isang evaluation sa aming lahat. May ugnayan nga ba ako kay Kristo? Nakikita ba sa akin ang tatlong ito? Lord God, bless all your people today. Give us a teachable heart. A heart that is willing na magpakorek at magpaayos at sundin ang nais mo. Bless all your disciples, your people na nandito ngayon, your followers, O God. Kahit saang lugar man sila, abutin mo sila, Panginoon. And let your blessing be upon them. Itong aking panalangin sa dakilang pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak na si Kristo Jesus at Diyos Espiritu Santo. Amen and amen. Thank you and God bless po sa ating lahat. Hope you
you've been blessed by the message of God today as we continue to extend our calling in loving God and loving people, even in online, and keep you more updated to our journey in God's vision. Connect to us wherever you are. Like our Facebook page, follow us on our Instagram account, and subscribe to our YouTube channel. Be a blessing and always be updated. Are you blessed? Now it's time for you to become a blessing online by sending stars to support our local church and take part in our LOT project. And be a cheerful giver, presenting your tithes and offering to our GCash account. See you on our next online worship. Thank you and God bless.